May mga ibang anak pa ba ang Inang Maria bukod sa Panginoong Hesukristo? Bakit sabi ng Biblia ay mayroon pa siyang ibang mga kapatid? Bukod sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon pa nga bang ibang mga anak ang Inang Birheng Maria? Yan po ang palasak na aral ng mga siktang anti-katoliko. Kaya ayon sa kanila, ay kasinungalingan daw ang aral ng Katoliko na Mary's perpetual virginity. At meron pang pang-aasar na tanong na kung Diyos ang Panginoong Hesukristo, Diyos din ba ang kanyang mga kapatid? Yan po ang resulta ng literal at personal interpretation ng mga taong walang authority to interpret the Bible. At ang basihan po nila ay ang nakasulat sa Mateo 13 verse 55 hanggang 56. Saan kumuha ng ganyang karunungan ng taong yan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng yan? At ito po ang ating kasagutan. Ang tinutukoy po dito na mga kapatid ni Jesus ay hindi po literal na mga kapatid ni Jesus. Kung bakit ay atin pong basahin at himay-himayin ang mga talatang atin pong ilalatag sa ibaba. Sa Mateo 10 verse 2 hanggang 3 ay ito po ang ating mababasa. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, sina Tomas at Mateong maniningil ng buwis, si Santiago ang anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon ang makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulok kay Jesus. Dito po sa inilatag nating talata ay may dalawang Santiago na nabanggit. Unang Santiago, anak ni Zebedeo, at ang pangalawa ay anak ni Alpheus. So, kung ang mga tatay ng dalawang Santiago na ito ay nagngangalang Zebedeo at Alpheus at hindi Jose, ibig sabihin hindi po literal na kapatid ni Jesus kay Inang Maria si Santiago. So si Judas, hindi po ito yung nagtaksil kay Kristo sapagkat meron pong dalawang Judas sa mga alagad ni Jesus. Yung isa, si Judas Iscariote, siya po ang taksil, at ang pangalawang Judas ay si Judas Tadeo. Ito po ang Judas na binabanggit sa talata. Mula kay Judas, alipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago. So si Judas Tadeo po ay hindi rin po literal na kapatid ni Jesus sapagkat siya po ay alipin o alagad ng Panginoon. At si Jose ay hindi rin po kapatid ni Jesus kay Inang Maria dahil ayon sa Marcos 15 verse 40, ang nakababatang Santiago ay kapatid ni Jose. Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago na nakababata at ni Jose at si Salome. Kaya ibang Maria po ang nanay ni Jose at hindi si Mariang ina ni Jesus. So kung ibang Maria ang ina ni Jose at hindi ang Mariang ina ni Jesus, sino ba ang Mariang ito? Ilatag po natin ang nakasulat sa Juan 19 verse 25. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid nitong babae
at si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. So yung binabanggit na ibang Maria ay asawa pala ni Cleopas at hindi ni Jose, kaya hindi po literal na kapatid ni Jesus ang mga pangalang nabanggit. At si Simon na sinasabing kapatid ni Jesus, paano po ba natin ipaliliwanag ito? Sa Biblia po kasi, maraming kahulugan ang salitang kapatid. Una, ito po ay maaring kamag-anak. Pangalawa, kakampi, kasama o kapanalig. At ang pangatlo, ito po ay maaaring kababayan. Magbigay po tayo ng mga halimbawa sa Biblia. Si Abraham at si Lot ay hindi po literal na magkapatid sapagkat sila po ay magtiyuhin. Sapagkat pamangkin ni Abraham si Lot. Pero may mga salin po sa Biblia na tinawag ni Abraham si Lot bilang kapatid. Gaya ng mababasa po natin sa Genesis 14 verse 14. At sa Gawa 1 verse 16, tinawag ni Pedro ang kanyang mga kasama o mga kapanalig bilang mga kapatid. Gayon din po sa Gawa 23 verse 1 ay tinawag ni Apostol Pablo ang kanyang mga kababayan bilang mga kapatid. Kaya sa Biblia, kapag binanggit po ang salitang kapatid, ibig pong sabihin ito'y kamag-anak, kapanalig, o di naman kaya ay kababayan. Hanggang sa muli po, sana ay may napulot na naman po kayong katotohanan sa paksang aking tinalakay ngayon. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, kung maaari ay pakisubscribe na lang po at huwag po kalilimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa bawat paksang tinatalakay po natin dito. At nawa po ay sumaatin palagi ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.